Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Pilipinas, malaking problema ang mga nagkalat na aso sa kalsada. Marami kasing nag-aalaga ng aso ang hinahayaang gumala sa labas ang kanilang alaga. Dahil dyan, maraming mga naglalakad sa kalsada ang natatakot, lalo na't may mga aso na sadyang agresibo. Minsan, kahit takutin pa natin ang aso, mukhang hindi ito gumagana sa kanila. Kahit marunong pa tayong lumaban sa kung fu, baliwala lang yan sa mga aso. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na merong imbensyon na pwedeng ipanakot sa mga aso? Magiging interesado ka ba? Ang imbensyon na aking tinutukoy ay ang ultrasonic dog repellent. Iba't iba ang anyo nito dahil kung minsan orange, minsan kulay blue. Kahit ano pa man ang itsura ng gadget na ito, lahat sila ay naglalabas ng ultrasonic wave. Ang ultrasonic wave ay ang tunog na siyang tumataboy sa aso kapag nakarinig sila nito. Sa sobrang lakas ng tunog nito, kaya nitong patayin ang apoy sa lighter. Matalas kasi ang pandinig ng mga aso, kaya ang tunog ng ultrasonic wave ay masakit sa kanilang tenga. Kaya kung maraming aso sa inyong lugar, maganda kung meron ka nitong bitbit sa iyong bulsa at sa ganong paraan, wala ng aso ang mambubuli pa sa'yo. Dito sa mga shopping websites, makabibili ka nito sa halagang 250 pesos. Nakakatuwang isipin na merong makabagong imbensyon ang kayang tumaboy sa mga mababangis na hayop. Kaya naman for today's video, aalamin natin ang iba't ibang imbensyon na kaya magpaalis ng hayop. At nang malaman mo na pwede rin itong iligtas ang iyong buhay. Isa sa pinakadelikadong nilalang sa mundo na masarap gawa ng pangontra ay ang mga lamok. Kada taon, libu-libong Pilipino ang namamatay dahil sa mga sakit na naipapasa ng lamok sa mga tao. Kung ang ultrasonic wave ay pwedeng tumalab sa aso, pues, waipek ang ultrasonic wave sa pagtaboy sa mga lamok. Meron kasing mga application sa cellphone na pwede mo raw paganahin at kusa itong maglalabas ng ultrasonic wave. Gayunpaman, makikita sa eksperimento na walang maitutulong ang ultrasonic wave para takutin ang mga lamok. Kitang-kita pa nga na patuloy lang ang mga lamok sa pagsipsip ng dugo. Maski ang mga mosquito patch na mabenta sa mga bangketa ay hindi tumatalab, ayon yan sa mga eksperimentong isinagawa ng mga expert. Pati ang mga anti-mosquito wristband, wala ring epekto, kaya deadma lang yan sa mga lamok. Sa maniwala ka man o hindi, pati ang mga bug zapper ay hindi mabisa laban sa mga lamok. Maaaring makita mo itong pumuputok-putok, ngunit ang nahuhuli nito ay ang maliliit na insekto gaya ng anay at gamo-gamo at hindi ang mga lamok. Ayon sa mga eksperto, mas mainam ang gumamit ng lotion o di kaya ang mga spray na naglalaman ng extract mula sa halamang citronella. Ang katas kasi ng halamang citronella ay hindi kaaya-aya sa mga lamok, kaya madalas itong ilagay sa mga mosquito repellent lotion. Kaya naman kung gusto mong layuan ka ng mga lamok, magpahid ka ng lotion na may halong citronella. Kung meron kang extra budget, mas maganda kung bumili ka ng electric fly swatter. Isang hampas lang, marami agad na lamok ang matatamaan. Makikita mo pa nga ang lamok habang natutusta sa kuryente. Pero, huwag mo nga lang itong gagamitin sa prank kasi bad yan. Kung pikon na pikon ka na sa dami ng lamok sa inyong lugar, bakit hindi mo gayahin ng lalaking ito? Ewan ko na lang kung hindi pa maubos ang lamok sa inyong lugar. Kung mabisa ang kuryente panlaban sa mga lamok, pwede mo rin itong gamitin bilang panakot sa mga oso. Meron kasing naimbentong electric doormat na sa tuwing naaapakan ng oso, pwede itong makuryente. Madalas itong nilalagay sa pintuan upang pigilang makapasok sa bahay ang mga oso. Yun nga lang, pati ang tao, pwedeng makuryente rito. Ang iba na naglalakad sa gubat ay may maliit na kampana para takutin ang oso.
Pero sa totoo lang, hindi ito mabisa upang itaboy ang oso. Alam mo kung ano ang mabisa? Gumamit ka ng bear spray. Inimbento ang bote ng bear spray para takutin ang oso at nang hindi na ito makalapit. Ang bawat bear spray ay naglalaman ng katas ng siling labuyo, kaya masakit ito sa mata ng oso. Kung ang oso ay natatakot sa katas ng sili, alam mo ba na ang katas naman ng bawang ay pwedeng ipanakot sa ahas? Napag-alaman kasi ng mga scientist na ang mga ahas ay ayaw sa amoy ng sulfur. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng ahas sa bawang dahil ang bawang ay sagana sa sulfur. Dahil dyan, merong mga sulfur powder ang binibenta upang itaboy ang mga ahas. Ang tawag rito ay snake powder repellent. Mabuti itong produkto dahil kaliwat kanan na ang mga balita ng ahas na nakapasok sa bahay. Kung minamalas ka, baka isang kobra pa ang pumasok sa iyong bahay. Kapag ikinalat mo ang sulfur powder sa labas ng inyong bakuran, maaaring hindi na ito puntahan ng ahas. Sa mga online shops, pwede ka na itong makabili sa halagang 200 pesos. Magandang produkto ito kung ang nais mo ay ang mapaalis ang mga ahas sa inyong bukid. Pero paano kung ang nais mo ay ang mapaalis sa mga ibon na namimesta sa inyong pananim? Ano kayang imbensyon ang pwede mong gamitin? Matagal na kasing kalbaryo ng mga magsasaka ang paninira ng mga ibon sa agrikultura. Bilang solusyon sa pagsulputan ng mga ibon, may mga magsasaka ang naglalagay ng scarecrow sa bukirin. Ang akala kasi ng mga ibon ay mga tao ang scarecrow, kaya natatakot dumapo ang mga ibon. Samantala ang iba naman ay naglalagay ng plastic owl sa paligid. Ang mga kwago kasi ay kilalang kumakain ng maliliit na ibon, kaya naman natatakot lumapit ang mga ibon kung meron silang makikitang imahe ng kwago. Gayunpaman, alam mo ba na ang lahat ng ito ay hindi epektibo? Para maitaboy mo ang mga ibon na sumisira sa inyong pananim, dapat mong gamitin ang laser bird deterrent. Isa itong klase ng laser na sa sobrang lakas, lahat ng mga ibon ay natatakot rito. Itutok mo lang ang laser sa ibon at agad na itong magsisialisan. Pero huwag kang mag-alala dahil ang laser ay walang masamang epekto sa mga ibon. Dito sa online shop, pwede ka na ito makabili sa halagang 600 pesos. Malaki ang pakinabang nito sa mga magsasaka dahil mabisa nilang napapaalis sa mga ibon na sumisira sa kanilang pananim. Kung ang mga laser ay kayang iligtas ang agrikultura, meron namang isang imbensyon na kaya kang protektahan mula sa atake ng pating. Kada taon, palaging may naitatalang kaso ng pag-atake ng pating sa mga tao. Merong mga produkto na inimbento gaya ng shark buns. Ito ay isang aparato na sinusuot sa paa dahil mabisa raw itong pangontra sa mga pating. Ang shark buns ay naglalabas ng electromagnetic field na kayang pumigil sa atake ng shark. Kahit mukhang maganda ang produkto ng shark buns, maraming mga scientists ang nagpapatotoo na ang produktong ito ay hindi mabisa laban sa pating. Ayon sa mga shark expert, merong isang produkto ang napatunayan na kayang tumaboy sa apex predator ng karagatan. Yan ay ang katas o yung essence ng patay na pating. Ang mga patay na pating ay kinukolekta upang pigain ang katas nito at ilagay sa bote. Para malaman kung mabisa nga ba ito pantaboy ng pating, sinubukan nila ito sa isang eksperimento. Ang diver sa video ay may hawak na katas ng nabubulok na pating at agad niya itong isinaboy sa tubig. Wala pang isang minuto, makikita ang mga pating na isa-isang nagsisialisan palayo sa mga diver. Dito naman sa pangalawang experiment, hawak-hawak ng diver ang 2 pakete ng katas ng nabubulok na pating. Siyempre, kailangan niya itong gawin sa lugar na maraming pating. Gaya ng sa naunang eksperimento, isinaboy niya ito sa tubig at hinayaan na kumalat sa paligid.
Aba, mukhang epektibo nga talaga ang katas ng nabubulok na pating dahil kitang-kita sa video na isa-isang nagsisialisan palayo ang mga pating. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga scientist kung bakit ayaw ng mga pating sa amoy ng kanilang kapwa pating. Kung ano man ang dahilan, nakakatawang isipin na ganito lang pala kasimple ang teknik para itaboy ang mga sharks. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? I-comment mo na sa ibaba kung ano ang imbensyon na gusto mong subukan. Ako kasi, parang gusto ko subukan ng laser beam. Kung marami kang natuklasan sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Jerry La Demora. Hello rin kay Joe Freezer Role. What's up kay Mean Flores. Shoutout kay Prince Gian 5. Gabriel Rivi Belisano. Maru at Mix Clemente Varca. Saimir Calix de los Santos. Reg Icarp Sicharon. At kay Rafael Esplana. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!